maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, grada pong alas 4:02 ng hapon. Tatak RMN. RMN Serbisyo Publiko. Radyo mo nationwide sa responsabling RMN sa responsabling pagbibigay ng komentaryo RMN sa responsabling pag-alay ng serbisyo publiko. Ito ang himpilan ng responsableng mamamahayag ngayon. RMN, kasama sa araw-araw ng sambayanan. Ito radyo mo nationwide. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Serbisyo Radyo mo nationwide. Isa pong magandang hapon mga kasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon na sa buong 37 barangay ng Cotabato City. Siyempre, sa ngalan po ng ating station manager, radyoman Sir Erwin Kabilbigan. Ngalan din kasamang maestro ng ating nakakagapay dyan po sa may other side. Sige nga. Si Radyoman Danilo Loloy Malaran at dito naman sa kaliwang banger no si kanan si Radyoman Admin Madam Inday Loradel Siloterio. Yun. Kami po ang inyong maging lingkod mga kasama. Ang inyong nakakasanayan sa programang At Your Service. DXMY At Your Service. Nabaliktad na. Radyoman Julie Mapalaw at Radyoman Maestro Rahi Bansaw. Serbisyo Publiko. Isang magandang hapon ngayong hapon no. Umaga para bukas. Pati yung pati yung itong partner ko nakalimutan niya yung Amerikano niya. Okay. So, sobrang excited no. So ito, Radyoman Jul, no? Isang magandang hapon po, maliwalas na hapon dito ho sa Cotabato City at sa buong kapuluan ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. At magandang hapon din po sa mga karatig region, no? Dito ho sa Maya Region 12. Isang magandang hapon po sa mga North Cotabato. Maging dyan po sa mga special geographic area sa North Lano del Norte, Lano del Sur. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. At huwag niyong pong kaligtaan i-search ang ating Facebook page. Ang ating Facebook page, no? sige. Sa ating frequency kasama Maestro, una sa 90.9 na MHz mga kasama sa dial po nito po mga radyo. FM po yan 90.9 na MHz mga kasama. At sa ating namang official Facebook page kasamang Maestro. Huwag pong kaligtaan, i-search ang ating Facebook page 90.9 DXMY 90.9 Cotabato.
Yun. Cholex. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ulit, no? Dito ho sa bahagi ng dito po sa may bahagi ng posibleng may mga activities, no, na posibleng gaganapin. Ito pong Milo Everyday, no? Unahin natin ito mga kasama. Mga mommies, ready ka na ba? Ngayong kid sa isang exciting na challenge. Gusto niyo bang magkaroon ng chance na makasali sa Milo Champion Energy Race sa Cotabato this July 11 sa Barangay RH 8, Cotabato City? Naghahanap kami ng 8 mga moms at kiddos na handang sumabak sa 6 fun at action package challenges na susubok sa inyong lakas, teamwork at diskarte. Bukas ito para sa mga may mga anak na edad 7 hanggang 12 anyos. Radyo mo. Paano nga ba sumali? I-check at sundin ang mechanics sa mga photos sa ibaba para makapag-submit ng entry posting of entries July 22 hanggang July 8, no? Announcement of participant July 9. Huwag pong palampasin ang mga pagkakataong ito na makapag-bonding kasama ang inyong mga anak at baka kayo ang maging grand winner. Radyo mo. Yan po mga kasama, no? Parang exciting yan na kumbaga sumabak kasamang maestro. Oo. Excite yan na kumbaga tayo ay makibahagi mga kasama. Parang may premyo pa ata. Oo. Ano? Di ba? 10,000 na tumataginting. Sige na. Simulan na mga kasama. Yun pong mga karagdagang impormasyon. Pwede ho ninyong bisitahin anytime. Yun pong ating official Facebook page na DXMI 90.9 Cotabato. Posted ko yan mga kasama. Yun pong mga mechanics, yung mga procedure at iba pang dapat na gawin. Puntan lamang, basahin ang naturang post ng DXMI mga kasama. Official. Dami mga balita, informasyon, mga kaganapan kasamang maestro. Dito po sa ating una sa pinakamamahal na lungsod ng Cotabato. Ano? At liban dyan kasamang maestro sa kabuuan na po ng Bangsamoro Autonomous Region. Ang dami mga balitang lumabas. Anyway, everyday naman to kasamang maestro eh. Oo. Anytime, anywhere. Wag lang underwear. Wag na. Wag ganun maestro. bro. Wag ganun. Dami tayo dyan. Sige. Wah, ang ganda niyan Oo. Gandang hapon kasamang maestro sa lahat po ng mga tagapakinig ng DXMY. Sa lahat po mga kasama ng tagapanood ng ating programa ngayong hapon. Welcome po. Ang pong mga pagbati, ang pong mga reaksyon, ano pa man. Greetings, nice po ninyong to be hidden ang pong mga identity. Pwede nyo ipadala sa ating official hotline mga kasama, 0950-032-7332 mga kasama. 0950-032-7332 mga ka-idol. At babasahin natin yan. Sige, kasamang maestro. Oo. Ano bang balita ngayong hapon? Anong... Nagkagulat ang Radyo Manjol sapagkat kanina. ang sarap ng tulog ko kanina. Kaya parang panaginip ko yung ano yung sarap Milo? ng panaginip ko kanina, yung Milo Everyday. Anyway, dito po sa... meron akong nabasa kasamang maestro. Yun hong online. Medyo tayo dito eh. May nabasa tayo sa pakitibang RMN ang lumalabas. Dali lang Ito, secret packet? No. Listening stations or faces in Bangkok, Thailand mga kasama. Hindi po ito dito ulitin ko, hindi po dito sa Cotabato City. Hindi rin po sa Bangsamoro Autonomous Region, but mas lalong hindi sa loob po ng Pilipinas mga kasama. Ito po ay international na balita. Pero maya-maya, kasamang maestro, ating pasadaan. Meron yatang ipinadala sa atin, na ano tawag dito, na article galing sa isang abogado, kasamang maestro. Tama. Liban dyan,
Ito pa rin usaping ROPC, BRPOC pala. Yun pala mga kasama. Itong Bangsamoro Regional Peace and Order Council. Maya-maya, bibigyan natin ng iba't ibang o karagdagang impormasyon mga kasama. Oo. Yan po mga binabanggit nating mga headline ngayong hapon. Sapagkat yan, Radyo Manjol, ito po nga ginanap po na Bangsamoro Peace and Order Council meeting. Ay ginanap po yan sa Kalakhang, Maynila. At ito namang lumabas isang pahayagan, no? Sa Thailand, no? Mas maigi malaman natin mamaya yung buong detalye mamaya, no, Radyo Manjol. At kumbaga basahin natin yan sa English and then translate natin sa Tagalog para maintindihan ng mga kapatid nating mga kapwa Pilipino. Na hindi magkaintindi ng Tagalog. Tama? Yes. English lang ang maintindihan. Oo. Tama ba? Tama. O, ganun. Ni Dan. Anyway, kasamang maestro, isa sa usap-usapin ngayon. Ito pong paglabas ng order na kung saan nga ibinasura mga kasama ng COMELEC First Division. Yun pong petisyon laban sa 3 nominado ng Bangsamoro Federalist Party o BFP. Kailan kasamang maestro. Mamaya, bibigyan din natin yan ng karagdagang impormasyon. Tutok lamang dito po sa DXMI 90.9 Cotabato mga kasama. At huwag nang ilipat pa. Sige. Dahil nga Thursday ngayon mga kasama, a day or maybe 1 or 2 days before tamang maestro, mararanasan muli itong malawakan at medyo may katagal-tagalan na brownout. Dahil nga sa magkakaroon nga ng ngayong scheduled power interruption na inilabas po ng sa public advisory ng NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, na bilang cooperative na under po sa nasabing ahensya, ang CLPC o Cotabato Light and Power Company mga kasama, magpapatupad din ng kaukulang brownout, kawalan ng supply ng kuryente mga kasama. And syempre, pagka nawala po yung supply ng kuryente mga kasama, durugtong at susunod din, sasabay din ito pong Water Service Advisory mga kasama. As of this incoming Sabado, kasamang maestro, July 4, 2026. Kaya magplano na. Paano na kung saan? Saan magpunta? Kasi papalipas ng isang araw yun kasama maestro. Started 7 a.m. and unto 6 p.m. mga kasama. Alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Yeah. Ito pa, meron pang lumabas na balita kanina kasamang maestro kung saan isa pong kasapi ng Hayatul Ulama. Magitin natin itong si Sheikh Commander kasamang maestro. Kilala ito, siya rin yung chairman ng steering committee ng Recover Farm Now movement, na sila po yung nag-organisa ng recent rally dito po sa Cotabato City, na kung saan dinaluan nga ng libo-libong mga taga-suporta, mga miyembro at taga-simpatya ng Moro Islamic Liberation Front at iba pa mga kasama, kung saan nais po nila na ipanawagan yun hong pag fully implementation ng comprehensive agreement on the Bangsamoro CAB as well as the Bangsamoro Organic Law mga kasama. Itong binanggit ko kasamang maestro na persona, itong si Sheikh Commander, hindi siya sang-ayon. Base sa kanyang impormasyon na ibinahagi sa atin, hindi daw muna siya sang-ayon dun sa neutrality na binabanggit. Yun po ay galing sa mismong si Sheikh Commander mga kasama, na kung saan nga ang kanya pagkakaisa pa rin ng MILF at suporta sa nag-iisang partido nito. Yan. At yun nga, Radyo Manjol, binigyan din niya yung kasabihan sa Quran na ati Allah, ati o Rasul, wa ulil amri minkum. At hindi na umano hindi na ito umano itong pwedeng baguhin ng isang nilalang. Kahit na sino. Bagay, totoo nga naman kasamang maestro. Publiko. At meron pang information dito kasamang maestro, itong deputy BTA Parliament Speaker, itong si MP Sema Kungsan nga, binanggit niya yung kanyang pagrespeto kasamang maestro doon ho naman sa mga individual, mga sektor, mga
ano tawag dito? Concerned citizen na naghain ng kanilang petisyon sa before the court, the Supreme Court mga kasama, na kung saan umiling na maglabas ng temporary restraining order with regard naman sa implementasyon mga kasama ng RA 12317 o ang September 14, 2026 election, the first one parliamentary election. Kanya pong iginit kasamang maestro na dumaan sa tamang proseso at legal na batayan. Yun pong pagbuo ng naturang batas. Kaya, ibigyan din natin ng karagdagang impormasyon yan kasamang maestro. Pero as of the moment, eto, suburin muna natin yung mga nakikinig sa atin. Oo. No, sana ba sila? Ndaw ka na din, Mga higala. taga para mga higala. May gonna come, in other words. Anyway, magandang hapon nga pala kasamang maestro, bago ko makalimutan. Oo. Magandang hapon pala kay Philippine Statistical Authority, BARM, PSA BARM Director, si Engineer Acantula kasamang maestro. Oo. Ating good friend, one of our good friend yan sa mga focal person. Isang magandang hapon sa iyo dyan, Engineer Sir. Ayun. Long time no look. Anyway, kasi hindi na nagpapatawag ng face-to-face conference itong si Sir Akan Oo. kasamang maestro. Oo. Pagdating Pero- dun sa kanyang monthly inflation report. Ano? Saka Radyo Man Joel, magaling na tao ito. Hindi Matalino. Nation. lugi ang gobyerno dyan. Hindi talaga lugi. Oo. Oo. Hindi. Anyway, pero mabait kasamang maestro. Matalino na mabait. Mabait. Madaling lapitan. Yan ang meron sa kanya. Ayun, si Sir Engineer Acantola. Siyempre, yung kanya pong mga kasamahan, yung kanya pong mga empleyado, dyan din sa CRS kanina. Nandun tayo kanina kasama maestro. Sa lahat po ng mga personnel dyan po sa may CRS ng PSA BARM kasamang maestro. Shoutout sa inyo kay Sir Zap. Pila ginawa, Sir Zap. Hindi ko alam yung ano ba yung Hokage move na ginawa kanina. Hindi ko rin batid kung ano yung pangalan ng dalawang kasamaan mo. That's why hindi na natin sila mababanggit kasamang maestro. Radyo mo. Ayun, ganun yun, maestro. At wag masyadong maestro. Ano naman dami tayo dyan. Oo, May dami. tayo. Ay, lalaki. Ang inyong mga pagbati, mga kasama, pwede ho ninyong i-komento. Just put your comment at our comment section, mga kasama. Sa ating comment section ng live stream ngayong hapon. Sino kayang magiging summa cum laude ngayong hapon kasamang maestro sa ating mga commentator, sa ating mga wag pong kakaligtan mga kasama Publiko. yung binanggit to namin this incoming Sabado, magplano ho kayo kung saan po kayo pupunta, pero advice lang din na wag na lang po mga kasama isa publiko pa. Kung kami maestro punta sa beach, punta tayo sa beach. This incoming Sabado, magpo-post ako mamaya. Ang Kami tanong, sa beach. punta tayo ng beach. Ang tanong, di ba may activities tayo? May activity tayo kasama. Huwag ganun, maestro. Huwag ka ganun. Sabi sa'yo, huwag ganun. Ang binabanggit ko dito kasamang maestro. Oo. Yung mga kasama na Yung mga kasama natin. Kasi hindi natin may pagkakaila kasama maestro na sa mga ganitong pangyayari pagka nagplano ka tapos pinoste mo sa social media, nationwide yan worldwide I mean. Tapos pag nakita ni paring kawatan, Oo. ay timingin natin. Natay mahimo ani. Pwede ba yun? Pwede ba yun kasamang ma'am admin? Pwede ba yun? Natay mahimo ani. Pwede. Tiga sa Maguindanao kasama maestro banulabat sa bata. Watay mahimo. Ano ba yung watay Ano ba mahimo? yung- Dagka pantyari ron. Hindi ko rin alam Wala tayong magawa. Watay magawa. Watay mahimo. Watay mahimo. Oo. Watay maingon. Sige, kasamang maestro. Ano ba yung sinabi mo kanina? Yung Pakibasa daw. sana ba yun? Dali lang mga kasama Atin mo nang pasadaan. Sandali lang talaga. Kasi yun na nga. Merong inilabas. Ito ay from sino nga to? Si attorney kasama maestro? Ang naglabas nito? Nandiyan pero Lagay na ba? Wala. wala. Si Tony ang bulod to. Yan. Oo. Ano to siya? Kalimutan ko yung first name niya kanina. Hindi ba yung si attorney Kyron? Mm-mm. Minute?
Oo. Amrod to. Okay, oo. Ito yung binabanggit ng mga kasama. Basahin ko in English ito. Ito yung nilabas. A secret listening station surfaces in Bangkok, involved in monitoring communication from multiple countries, shaking international relations and domestic affairs in Thailand. A prominent Thai online news outlet has published a shocking in-depth report titled Leak Documents Allege a Secret Listening Station Near Bangkok and involving multiple ASEAN countries. The article reveals several allegedly leaked documents and screenshots alleging that a building called Paradise Mansion in the suburbs of Bangkok was being used as a center for intelligence gathering and intercepting communications in Southeast Asia. If this information is true, it would not only impact national security and military secrets but also spark widespread controversy regarding civilian information security, regional communication sovereignty, and concerns about the public publicity or privacy. According to leaked documents, this facility is operated by the Communications Development Office or CDO of Taiwan's Ministry of Defense and uses high-powered antennas for large-scale intelligence activities. So on and so forth. Mahaba ito kasama maestro. Oo. Parang petition ito ang Oo. haba-haba. Oo. Oh, yun yung ilan sa laman kasama maestro. At Ganda sa atin, itagalog no? natin, Radyo Manjol, no? Sige nga, bigyan mo ng Ito, naglabas ang isang Thai online news outlet na nagsasabing may umano'y lihim na listening station Ayun. na sa isang gusali na malapit sa Bangkok na ginagamit sa pagpapalaganap at pagharang sa komunikasyon mula sa ilang bansa sa Timog Silangang Asya. Batay sa mga sinasabing lumalabas sa dokumento, ang pasilidad ay inuugnay sa Communication Development Office CDO ng Ministry of National Defense ng Taiwan at umano'y nagsasagawa ng pagmumonitor ng satellite, high frequency at iba pang uri ng komunikasyon. Kabilang sa mga sinasabing target ng China, Malaysia, Pilipinas, Laos, Vietnam, Cambodia, Indonesia at Pakistan. Kung ito ay mapatunayang totoo ang aligasyon, ay maaari itong magdulot ng seryosyong isyu sa pambansang seguridad ng Thailand na makaapekto sa ugnayan ng diplomatiko nito sa mga karatig bansa at magpalakas ng panawagan para sa mas mahigpit na pagbabantay laban sa mga dayuhang operasyon. Sa ngayon ay wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga otoridad ng Thailand o Taiwan hinggil sa pagiging tunay na mga dokumentong kumakalat. Yan, Radyo Manjol, no? Ayun. Galing yun sa isang abogado. Oo, Yung binanggit Attorney natin Ambuludo. kanina kasamang maestro. Sige. Dako muna tayo dito po sa lokal na usapin kasamang maestro as of 4:23 ng hapon. Serbisyo publiko. Itong breaking news kanina na inilabas. Saan na yun? Meron kanina kasamang maestro, ano? Oo. Saan yun? Dandali lang at bubusisiin muna natin mga kasama. Oo. Busisiin mo na. Dali lang. Sapagkat itong binabanggit ko kasamang maestro, ito pong COMELEC o Commission on Election, ibinasura nga ho ang petisyon para ma-disqualify ang mga nominado o dalawang nominado in particular ng Bangsamoro Federalist Party kasamang maestro. Ibinasura ho ng Commission on Election o COMELEC First Division ang naturang petisyon na humihiling na ma-disqualify ang mga nominado ng BFP sa order na may petsang June 19, 2026. Sinabi po ng COMELEC First Division mga kasama na hindi nito tinanggap ang petisyon na inihain ni Haron Suraik Budzal laban kina Suwaib Oranon, Dan Asnawi at Muhyiddin Usman. Muhyiddin yata ito Sheikh Muhyiddin Usman. Muhyiddin Usman. Dating base commander yan ng 105. Dahil sa kabiguang sumunod mga kasama sa ilang mandatory requirements ng COMELEC sa Resolution number 11220.
Dahil sa mga procedural deficiencies na ito mga kasama, nagpasya ang Commission on Election of First Division na i-dismiss ang naturang petisyon. Ayon pa sa kanila, kulang ang verification ng petisyon at wala rin anilang naipakitang proof of service o affidavit of service na nagpapatunay na naipadala na sa mga respondent ang kopya ng petisyon kasama ang lahat ng mga kinakailangang annexes. Yun na. Rinig ko yan kamakailan kasama maestro. Publiko. Dahil nga doon sa... Saan na yun? Sige. Okay, kasamang maestro. Proceed tayo. Oo. Ano pa man? Yung Ah, dyan naman. Oh, sige. Sige. Go. Muna ka. Okay, so pasadaan mo natin yung mga nanonood, no? Isang magandang hapon po. Diyan kay Bridgestone, salam, mapya malulam, shout out isa Salcano, mga boss from Tambunan, Gindulungan, Maguindanao del Sur. Kay Samsudin Mama Saunda, salam Maestro and Jul. Kami dito sa Ligawasan Municipality watching now is si Samsudin Mama Saunda Inya. Sukran. Ayun. Yun, Jumanjol, no? Kasama ka ba dito kasamang maestro? Ito? Hindi, wala ko dyan. Oh, Kanina. sige. Ito, wala rin. Wala Pero rin. sinabihan kanila. Wala rin. Ayan. Wala. Sige. Pasadaan natin kasamang maestro. Mm. Ito yung binabanggit ko sa'yo. Oh. Ito, idol natin yan. Idol natin. Promise na di bumabalik. Oo. No? Yan yung para tayong ano tawag dito? Para tayong makain sa pagkakaibigan noon kasama maestro. Pero Oo. ngayon, I don't know. I don't know. Lakom dino kumwalya din. Ayun. Kaway-kaway sa mga ganyan na mga Oo. tao kasama maestro. Oo. Ayun bang kilalang kilala ka, parang kapatid. Oo. Ano? Sa oras ng pangailangan niya. Oo. Ay nako. Pero biglang iglap kasamang maestro. Ay, Oo. parang yung kanta na wag na lang, baka may tamaan pa Bakit kasamang kaya maestro. mayroong mga taong ganyan, Jol, no? Wala tayong binabanggit ha, Wala pero tayong binabanggit. bato-bato sa radio station ng DXMY. Tamaan, magalit natin magalit. Bahala kayo. Bahala At kayo. hindi lang yan, Radyo Manjol, mayroon din mga taong kahit anong gawin mo na ikuan, kung... Nagtaka ako eh. Alam mo, nagtaka talaga ako. Grabe na pala kaibigan noon. Oo. Pero, Ngayon? nung sabihin ko naging konsehal na siya, ay nako kasamang maestro. My goodness. Goodness. Lumalabas ng buong pagkatao. Oh. Anyway, walang problema. At least naintindihan at nalaman natin kasamang maestro. Anyway, dyan po naman sa bayan ng Datu Ulin na Sinso at mga kasama. Pero bago yan, pasadaan natin tong dalawang malalaking balita kasamang maestro. Oo. Sapagkat nakipagpulong nga si Moro Islamic Liberation Front OMLF Central Committee Chairman Alhaj Murad Ibrahim at United Bangsamoro Justice Party President kay Speaker Noman Kurtulmus ng Grand National Assembly of Turkey sa Turkish Parliament mga kasama. Mainit na tinanggap ni Speaker Kurtulmus si Kagi Murad at ang kanyang delegasyon at kinilala ang kanyang matagal na paglilingkod sa pakikibaka ng Bangsamoro kabilang ang kanyang naging papel bilang kaunahang Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa kanilang pagpupulong mga kasama, tinalakay mga usaping mahalaga sa Islamic world kabilang ang sitwasyon sa Palestine habang ipinahayag din ng Turkish speaker ang kanyang pagbati at suporta sa mamamayang Bangsamoro. Nagpasalamat naman si Kagi Murad sa Grand National Assembly of Turkey at kanyang speaker kay Speaker Kurtulmus sa mainit na pagtanggap at mabuting pakikitungo sa kanya at sa kanyang delegasyon. Ayon sa MLF mga kasama, muling pinagtibay ng pulong ang matibay na pagkakaisa at kooperasyon ng Bangsamoro at ng Republika ng Turkey. Kasabay ng kanilang ibinahaging hangarin para sa kapayapaan, katarungan at ng pagkakaisa sa loob ng Islamic world. Radyo mo. Nationwide. Servisyo. Publiko.
Isang magandang hapon po kay retired HPG. Idol natin ito, Radyo Ay. Manjol. Oo. Si Sir Taha Gundarangan Inog. Ka andanon dato Jol, aming ka makonsensya ka din. Baka Na di ka din si kanin na-relate si- pagiringa. Okay. Yes. Maganda yan, yan. maganda yun. Yan. Actually, ganyan. Yan din yung narinig ko sa ibang mga mentor. Sir Taha Inok. Anyway, itong si Sir Taha Inok kasamang maestro. Oh. Nung wala pa akong lisensya, bulgar tuloy. Nung wala tayong lisensya, nung maneho tayo along National Highway, ay, aminin ko yan kasi lahat naman ng tao dumaan sa ganyan kasamang maestro. Oo. Nung estudyante pa lang tayo, palagi ko ito nakikita. Oo. Aktibo to dyan sa daan kasamang maestro. At hindi lang dito sa atin. Maging sa kahit saan. Maguindanao del Maguindanao Sur. del Sur. Oo. Dyan sa Datu din. Dyan Oo. sa may, ano yan, Tampat ba yun? O, Tampat area. Patayo-tayo yan. Parang maskulado man to sa Oo. maestro. Oh. Oo. Tapos patayo-tayo snappy. nakakalo ng SPG ba? Oo. SPG. Nagtaka ako, kalaunan, ilang taon kasama maestro, lumipas. Nung malapit ako gumraduate, hindi ko na siya makita. Oo. Yun pala, kay... Retirado na. ayun. Oo. At isa pa dyan, Radyo Manjol, hindi sa pinapalaki natin yung kanyang taingan. No? Talagang magkikita mo yan na talaga ipinapatupad yung kanyang tungkulin, yung Ayun. pangtungkulin Mm. bilang high patrol group. Ayun. Pero kasama maestro. ang napansin natin, Radyo Manjol, kapag ka ang dumadaan ay nakikiusap na magsabi na ng totoo na walang lisensya pero importante talaga na dumadaan, ay talagang pinapadaan yan, binibigyan pa ng gas. Nako. Minsan ko rin nasaksihan yan, Radyo Manjul. May Nako. mga, hindi lang isang beses na mga ganun mga pangyayari, pero ito, pasintabi po sa mga taong, Oo. itong mga parating nahuhuli na ang term nila sa HPG is buhaya. Ay. Nandyan na yung mga buhaya. Pasintabi lang ho mga kasama ha. Pero kung intindihin natin, Oo. Radyo Manjol, ginagawa lang nila yung kanilang trabaho. Yes, O, yan ang exactly. kanilang trabaho. Oo. Dapat naman, kung ikaw, kung ayaw mo maabala, kumplituhin mo yung papers mo. Dapat wala kang Oo, violation. Wala kang violation kasi yan ang trabaho nila at Oo. para din sa'yo yan. In short, sumunod ka sa Sumunod batas trapiko. Kaya mong bumili ng sasakyan pero hindi mo kayang bumili ng bumili ng license or Ayun. ORCR. Oo. Parang gumagamit ka rin ng cellphone na bumili ka ng cellphone pero walang SIM. Oo. Useless. Ano yung gagamitin? Oo. Habang buhay na ba? Or at all times makiki-wifi ka para may Oo. connection ka? Hindi pwedeng gano'n. Huwag ganun, maestro. Kaya lahat na nahuhuli dyan, yan yung Oo. mga nahuhuling walang kompleto. Kumbaga para kang nagbili ng sarili mong sasakyan na parang ninakaw mo rin. Ayun. Kasi pag nakakita ka ng otoridad, lalo na yung HPG, takot kang dumaan. Oo. Kaya karami-rami dito sa atin sa atin sa Pilipinas, ang daming mga violators. Halataman masyado pag may HPG, hindi na yan diretso. Ibig sabihin, incomplete. Merong sabit. May sabit yung sasakyan Alam or mismong sarili. Alam mo, parang ano lang yan pagka may HPG kasama maestro. Mm. Or kahit yung LTO, BARM, o BLTO, o ano pa man. Oo. Basta law enforcement, mga traffic enforcer, mga kasama na may Oo. bit-bit na yung piece of paper. Oo. Yung bang term na pagtamanga. Punta mga. Parang yan yung ginawa ng Sinisilip doon. yan yung ginawang ahensya ng gobyerno, Radyo Manjul, na parang naglolokohan lang. Naglolokon. Hindi mo na dadaan, kinandyan na si HPG. Pagka umalis na, dadaan na. So ang nangyayari diyan, pag naghinto na yung isang mga sasakyan, ay hindi mayroon pa lang batas na hindi mo pwedeng lapitan. pwedeng Kaya lapitan. Oo. kaya nagtatanawan na lang sila. Pero, Anong klase naman ito? yun yung mandato nila. Minsan 50 meters lang ang layo. Oo. Oo. Kitang-kita. Kahit na ano pang gawin mo doon sa kabila. May violation pa na hindi pwedeng lapitan ng HPG kapag naghinto na doon sa unahan. Ganun. 100 meters, 50 meters. Oo, tingnan mo. hindi pwedeng lapitan. Ganun yun. No? Pero kung dadaan, talagang mahululi ka kung incomplete Yes. yung papers mo Tama, or tama. license. Ay, Naglolokohan ng gobyerno Ay, nako. Shout out once again. Magandang afternoon and thank you kay Sir Taha Inok, mga kasama. Assalamualaikum, Sir Kasan, sir. Yes. Saan ba to? Kasamang maestro sa Cotabato City rin ba Sa to? Sultan Kudarat yan, Ayun. hindi ako nagkakamali. Minsan, nakikita ko yung kanyang anak na yung naging kampiyon, na naging nakasabak sa palarong pambansa. Hmm.
Oo, tama. Oo. Anak pala niya yun. no? Anak niya yun. Oo. Congratulations ha. Diyan Yung sa may Makagiling, Sultan Kudarat. Taekwondo Chins. Oo. Tama ba yun? Oo, yun. Taekwondo Chins, no? Yun. Ikaw, Mestro. Hanggang saan ng Taekwondo Chins talent mo? Ako. Hanggang panaginip na lang siguro. At actually, kanina, yun siguro yung, di ba, Milo? Oh, Milo everyday. Nag-Milo. Milo ka kasamang Mestro. Kahit na hinihingal, tuloy ang laban. Anyway. Okay, Radyo Manjol, no? Ito naman, Radyo Manjol, basahin natin, no? Go. Nananawagan si Moro Islamic Liberation Front MLA First Vice Chairman na Muhagir Iqbal sa lahat ng mga lokal na ehekutibo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na manatiling neutral at bigyan ng kalayaan ang taong bayan na bumoto sa kanilang gustong maging leader sa araw ng halalan. Ayon kay MP Muhagir Iqbal, hindi nito hinihiling sa mga lokal na ehekutibo or ehekutibo na suportahan o kampihan ang UBGP o ang alinmang partido. Binigyan din ni MP Iqbal na ang September 14, 2026 first Barn Parliamentary Elections ay ang kauna-unahang halalan na nakaugat sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB at ito ay makasaysayan, simboliko at may malalim na damdaming kaakibat. Dagdag pa ni Iqbal, layunin lamang nito ay na ang mga miyembro ng partido na ang bilang ay umabot sa daang-daang libo o marahil ay mas mahigit pa ay makaboto ng malaya. Ayon kay MP Iqbal, ang first Barn Parliamentary Election ay isang pagsubok para sa pambansang pamahalaan kung paano nito igagalang at itataguyod ang mga probisyon ng Bangsamoro Organic Law tungkol sa halalan at probisyon ng BOL or sa halalan at autonomy sa pamamagitan ng malayang pagpapahintulot sa mga tao na pumili at humalal sa sarili nilang mga leader. Ito ay demokrasya at ito ay mabuti para sa lahat. Ito ay para sa kapayapaan, para sa katarungan at para sa pagtataguyod ng pambansang interes. Dagdag pa ni MP Muhagir Iqbal. Yun, Radyo Manjol, no? Ayun. Kompleto reklados mga kasama. Galing ko yun sa Publiko. tawag dito. Galing yun mga kasama sa first vice chairman, kasama maestro. Oh, first vice chairman ng MLF, BF. Si MP Muhagir Iqbal, kasamang maestro. Pero alam mo ba yung tunay na pangalan nito? Radyo mo. Ano ba yan? Radyo mo. Dato, ano yun? Datukan Abbas. Datukan Abbas. Officer Datukan Abbas. Yun. Radyo mo. Commercial tayo kasama maestro. Pagka wala tayong pagbati, Oh, para meron yata eh. Ito to, nabasa mo to. Ito. Si Efor Severo, good afternoon. DXMI from Sitio Tamitay, Barangay Kibukay, UP, Maguindanao. Kay Abay Pipiril Obol ka. Sumaya, Assalamualaikum. Yan, no? Warahmatullahi wabarakatuh, mga Kabangsamoro, mga piyamalon sa kita no lang. Kay Dato Jol, kay Dato Rahid, no? Yan. Ganon din kay Dato Tong Midimang Waya, no? Yes. Magandang hapon. Magandang hapon. Always always watching from Purok Ayun. Bayalabi, Dato Balabaran. Thank you, Auntie Bay Umukusum. Sukran, Mitimbang Waya. Thank you po. And ingat kayo dyan. Ito yata si Mashi. Ano? Bay Mashi Mitimbang kasama maestro. Maalala mo? Palaging naga-MC. Oh, yung Matatandaan ko noon, no, nung buhay pa si yung dating kasamahan natin, si Dato Abel Masto. Yung dating yung mga batatanda, maliit pa ako noon eh. Ano ba? Dating nagpapabati sa kanya, sila Bayro Kaya Katyang. Matandaan ko yun Saan na ba? yun ngayon? Oh, Sana kaya ang mga parang namaya pa na rin ata yun eh. Atay, mambo. Oh, Ganon. ay yung isa sa mga iniidolo natin noon. Yan, sina Dato Amir Sinsuat. Shout out nga pala kay Dato Amir Sinsuat. Kumusta na dyan, Dato? Si Radyoman Dato Amir Sinsuat. Marami na-miss ka na ng buong sambayanan, no? Lalo na ako kasama maestro. Hindi ko pa yun kanopang palad in personal. Anytime, Kasamang maestro. puntahan natin ang Radyoman Diyos. Ito, matagal-tagal na rin natin na bumisita itong isa Yes. sa mga mentor natin, no?
Yan, kapag hapon, nandiyan na yung love letter, alaala ng lumipas. Sige. Oo. Sige, commercial break tayo Ah, kasama sige, maestro. sige. Pahabol lang ha, magandang hapon din kay Sir Prince Mamasala. Oh, kay Prince Mamasala, salam sir. Waalaikumsalam po. From Marawi City, Lana del Sur. Kumusta kanusan? Magandang hapon and alhamdulillah. Yeah, good. Alright. We're hoping na ganun ka rin dyan, Sir Prince. Magandang hapon at kumusta ka? Aking Kumusta mahal. ka dyan? Oh, wag ganyan, maestro. Wag ganun. Sabit tayo, maestro. Sige. Commercial break tayo kasamang Sir Danny. Mabilisan lang to mga kasama. Tayo po yung magbabalik makalipas sa ilang mga paalala. RMN Servicio Público. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Ang trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Kada adlaw magsigi og trabaho. Pagkatas na dayon diha. Dapat unta. Alin. Ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise. Sabang pampalikon sa lawas. Nasabot kaya ang pack. Kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo. Abot kaya na. Palit na og Anlin. Karon available sa Abot Kaya Pack. Para sa kaligon sa Anlin nga nasa 12 pesos sa SRP ra. Anlin. Barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako believe. Oras mga kasama, 4:43 ng hapon. RMN Servicio Nationwide. Tayo nagbabalik kasamang maestro sa programang DXMI at Tour Service ngayong hapon. Meron tayong, ano ba yun? Ano yung pinakita ko sa kanina kasamang maestro? Ating ipaparinig sa ating mga kasamaan dyan. Itong naging takbo ng... pero una, bago yan kasamang maestro, meron kayatang naiposte dito sa na yun. Yung regarding sa... Go ahead, ilang kasamang mga maestro. pahayag, no? Sige. Nandito na, posted na ito. Oh. Attention! Kala mo eh. Dito. Galing ng Posted Philippine na. Basketball Posted na. Association. Okay. Sige. Ma-retrieve mo dyan kasama maestro. Hanapin natin. Pero bago yun, eto pasadaan ko muna ito sapagkat dumalo po si Esgada Administrator at BTA Parliament Member Boots Malang sa second quarter ng Bangsamoro Regional Peace and Order Council meeting na ginanap noong June 30 sa Malate, Manila. Tinalakay sa pulong mga kasamang kasalukuyang sitwasyon at seguridad ng Bangsamoro at pag-aanda sa first barn parliamentary election. Bilang chairperson naman ng Committee on Public Order and Safety, binigyan din ni MP Malang ang kalagahan ng koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at ang puwersang pansiguridad upang matiyak ang mapayapa, maayos at ligtas na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region. At ito naman, Radyoman Joel, no? Pinagtibay pa ang ugnayan ng Bangsamoro at ng Turkey
matapos ang pulong sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front ni MLF Chairman Al-Hajj Murad Ibrahim at ni Turkey Parliament Speaker Numan Kurtulumos sa Grand National Assembly sa Turkey kahapon. Ang kanilang pag-uusap at tinalakay ng dalawang leader ang mahalagang usapin na kinakaharap ng Islamic world, kabilang na ang kalagayan ng Palestine. Kinilala rin ni Speaker Kurtulmus ang ambag ni Murad sa paikibaka sa Bangsamoro at ang kaniyang naging papel bilang unang punong ministro ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Samantala, nagpahayag naman ng pasalamat si Kagi Murad sa mainit na pagtanggap ng Turkey Parliament at binigyan diin ang kahalagahan ng patuloy na kooperasyon para sa kapayapaan, katarungan at pagkakaisa. Ayun. Ito, additional kasamang maestro sapagkat nga ito yung sinasabi ko sa iyo. Yan, yung pinosti mo kanina. Oo. Nilinaw ngayon mga kasama ng Moro Islamic Liberation Front o MLF na hindi opisyal ang kumakalat na pahayag at social media post na nananawagan sa kanilang mga ulama kabilang sina Ustad sa Kawilan at Ustad sa Commander na itigil umano ang mga mapaghating hakbang at magkaisa ng mga ito. Ayon sa MLF Central Committee mga kasama, hinikayat ni Central Committee Chairman Al-Hajj Murad Ibrahim ang publiko na maging mapanuri at yakin na mula sa opisyal at mapagkakatiwalaang sanggunian ang anumang impormasyon na ibabahagi. Iginit ng organisasyon mga kasama na mali ang mga kumakalat na pahayag at hindi ito sumasalamin sa kanilang opisyal na posisyon. Muli ring pinalalahanan ng MLF ang publiko na mag-ingat laban sa maling impormasyon at fake news sa social media at tumasa lamang sa mga opisyal nitong communication channels at ng lehitimong news source para sa tama at beripikadong impormasyon. Binigyan din ng organisasyon mga kasama na ang patuloy nitong paninindigan sa transparency, kapayapaan at responsableng pagpapakalat ng information. Ang kanilang binabanggit kasamang maestro, ito pong post. Ayan, no? Fake news na... ano ba yung pangalan ng Facebook itong Boses ng Moro. Boses ng Moro. Nabanggit dito, Assalamualaikum Bangsamoro, inggan tano sa alaga so panawagan no Amir tano sa kapag isa-isa no Bangsamoro. Sinumapal din na so Amir, hindi ko na makita, wala na, disappear na kasama maestro. Pero dito, sa nakalagay, ginamit yung picture ni Al-Hajj Murad Ibrahim mga kasama, na Saki, sabi na dito, Saki na matuwa ko din, dadan nagapangingarap ko ka mamagayon sa Bangsamoro. Gapangin daw ko bun mga ulamaan niya, bamad sobra ka mga kabagataknin. Mana sila Ustads Kawilan do si Ustads Gumander sa sumugat din sila mga tak. Yan po mga kasama ay malaking fake news. Ano? At binigyan din ni Abu Sayman na kahit kailan ay hindi sila nag-mention ng pangalan. Kailan mga kasama? Yun. Ito yung nilabas na kalatas mga kasama mula po sa Office of the Chairman ng MLF Central Committee. Basahin ko para sa mas komplikadong impormasyon kasamang maestro. As of July 1, kahapon yan 2026, 16 of Muharram 1448 sa Hijri calendar. Binabanggit dito, disclaimer on circulating false statement and social media posts. The Moro Islamic Liberation Front or MILF wishes to address the circulating statements and the social media posts currently being shared online, particularly the posts calling on our ulama, including Ustads Kawilan and Ustads Gumander, to stop what it describes as divisive actions and instead unite. The MLF clarifies that this circulating post is not an official statement. As a chairman of the MLF Central Committee, I urge the public, everyone, to remain vigilant and verify information through through official and credible sources before believing or sharing any statement. The circulating claims are false and do not represent the official position of the organizations. We remind all netizens to be cautious of disinformation and fake news proliferating across various social media platforms. We encourage also everyone to rely on the official communication channels of the MLF and credible news sources for accurate, verified, and first-hand information.
The MLF remains committed to transparency, peace, and responsible dissemination of information. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us all to uphold the truth, wisdom, and integrity in sharing information. Sukran. Mula ho yan mga kasama, kay Al-Haj Murad Ibrahim, siya pong chairman ng Moro Islamic Liberation Front Central Committee, kasamang maestro. Very clear. Yun yung kanilang pahayag kasamang maestro. Marin pa nilang pinabubulaanan. Yun pong impormasyon na yun. Binabanggit doon na umunoy padsapalan nga. Padsapalan. Yan, meron pa dyan kasamang maestro. Dagdag natin yan sa As of 4:50 ng magandang hapon mga kasama. Sapagkat nga doon sa kalatas o doon sa post kasamang maestro. Nabanggit doon na parang inaawat o kumbaga pinagsabihan umano ng Central Committee ang dalawang ustads na binanggit natin yung pangalan kanina, si Sheikh Gumandor at Sheikh Kawilan, na tumigil naman sa pang-aatake. Doon naman natin napaka-explicitly explain mga kasama na wala silang itong mga ulama na to walang binanggit na mga personnel, mga pangalan na masasabi natin na o may kukonsidera natin na sila ay nag-aatake. Yun yung kanilang pahayag mga kasama. Hindi sa amin yun po ay kanilang pahayag at yun po ay ating nakikita mismo mga kasama. At yun na, ibig sabihin nito, walang official statement, walang official na lumabas na pahayag mula sa Central Committee ng MI na nagsasabing, talan ka na din, bakatak! Kasi wala naman sigurong, para sa kanila, wala naman talagang pang-atake na nangyayari kasamang maestro. So, walang ganun. Walang ganun na Walang ganun. Sige, ano ba yan kasama maestro? At ito para Jumanjol, nanawagan si Sheikh Abdul Hadi Gumandor sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front na panatilihin ang pagkakaisa at suportahan ang United Bangsamoro Justice Party habang napapalapit na ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Gumandor na hindi niya bibigyang pansin ang mga umano'y akusasyon at batikos laban sa kanya dahil mas mahalaga niya ang kinabukasan ng Bangsamoro sa kasalukuyang Bangsamoro Transition Authority o BTA BARM. Binigyang diin niya na bagamat maaring pairalin ang pagiging neutral sa usapin ng pagkakasundo at reconciliation ng mga leader, ay naniniwala siyang mahalagang mapanatili na nakahanay ang mga kasapi ng MLF sa partido sa gitna ng pagpapatuloy na prosesong pangkapayapaan at demokratikong pamamahala sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Radyo mo nationwide. Ang pahayag ni Sheikh Abdul Hadi Gumandor kasamang maestro. Kanyang matapang na pahayag sa publiko. Kasi kaulul haq walau kana muran. Kaulul haq walau kana nats. Yan ba yan? Walau kana napsik. Ayun. Ibig sabihin nun, sabihin mo ang hak o bantang kasamang maestro. Kahit na ang patatamaan o matatamaan ang iyong mismong sarili. Kahit gaano ito kapait, ihayag mo ang isang katotohanan kasamang maestro. At Radyo Manjol, ang isa pong region, Islam ka man or Kristiyano, kapag pinag-uusapan na ang relihiyon, 100% mayroon pong tatamaan sa mga alipin. Ayun. At ito ay may tuturing isang sugat. Kapag sugat, yung sugat ay gagamutin mo yan, ay talagang mahapdi. Pero kung hayaan mo na lang, lalala at lalala ang nasabing sugat. Kaya normal lang sa isang alipin, sa isang nilalang, na upamakagaparian o upamakagarumpag na talimanin. Kandung gagamutan sa pamusungan ng tanaparian. Yes. Yon, Radyo Manjol. Ayun. Umanito ng samot-saring reaksyon kasamang maestro. Sabi pa ng isang netizen dito, di makangguna so kinasabot o dili payapat sa mga ulama tano at tito uluan no jihad. Sa kanilan tano bagkwa sa guide na dili mabali neutral silan kamasla akadusan. Anya. Galing yan sa isang netizen Inshallah at di man mapakay ang neutral i mga ulama kapod i mga ulama banya sa tumindag kanudal pa. Galing po yan kay wag na natin banggitin kasama maestro. Pero galing yan sa mga netizen kasama maestro.
Wag na nating banggitin ang mga pangalan nila. Sige. Oh. Ang bilis ng oras, kasama maestro. 5 minuto na nalabi bago mag alas 5 Minuto na ng hapunes. Ay, hapunes hapon. Ang bilis naman. Bilis. Pero ihabol ko to kasama maestro. Oh. Sapagkat suportado nga mga kasama ng leader ng mga leader ng Bangsamoro Autonomous Region kabilang ang 6 na gobernador nito ang panawagan ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo Jr. na palakasin ang ugnayan ng pambansang pamahalaan at ng mga lokal na pamahalaan. Binigyan din po ni BARM Local Government Minister Jordan Bayam na mahalaga ang matibay na pagtutulungan upang maisulong ang kapayapaan, kaunlaran at ng mahusay na pamamahala sa Bangsamoro Autonomous Region. Sinabi pa mga kasama ni Minister Bayam na tulad ng mensahe ni SAP Lagdameo sa ika-145 na full council meeting ng Regional Development Council 10 at sa 2026 State of the Region Address o SORA sa Cagayan de Oro City. Ang kanyang payag kung saan binigyan din nito ang kahalagahan ng pagtutugma ng mga prioridad ng pambansang pamahalaan sa pangangailangan ng mga lokal na pamamahala. Sa ngalan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga kasama, sinabi ni Lagdameo na mahalagang papel ang ginagampanan ng Regional Development Council sa pagpapalakas ng pagtutulungan ng mga pambansang ahensya at ng lokal na pamahalaan, pribadong sektor at civil society na maisulong upang maisulong ang inklusibong pag-unlad. Ito, dagdag information mga kasama maestro. Sinangayonan din ito ng sa isang kamakilang eksklusibong pulong na dinaluhan ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua, Lanao del Sur Governor Bombit Adjong, Tawi-Tawi Governor Mang Sali, Maguindanao del Sur Maguindanao del Sur Governor Kagi Ali Mitimbang, Maguindanao del Norte Governor Dato Mastura, Basilan Governor Mujib Bataman at ni Minister Bayam kasamang maestro. Sige. Naman, Radyo Manjol, pasaraan natin ang mga nanonood. Isang magandang hapon kay Jennifer Maningula Minted, kay Al-Shaika Umba Abubakar, kay Bapa Buhari Pangato, dyan po sa may bahagi ng Lumayong, Carmen North Cotabato, kay Durante Elmer Sabiduria, kay Renaldo Cano, kay Wads, kay Jorel Singkuya. Si Wads. Si Wads. Kumusta ka na dyan, Wads? Garat ka. Kay Martinez Ulama, kay Sikoy Barager. Yan, Radyo Manjol, ang mga nanonood sa mga sandaling ito. Sige. At isang magandang hapon din po kay Kaka Quirino Sanang na nakikinig dyan po sa may sitio Kadingilan, Barangay Lagundi sa bayan ng Tukunan Special Geographic Area. Ayun. At dito rin ho sa may Barangay Dabiran kay Bapa Mentang Tukas, kay Baba Mina Tukas, ganun din po kay Bapa Abu sa Samar at Bapa Kumi Samar, kay Bapa Haji Ibrahim Samar at sa Mundas family dyan po sa may sitio Tabangaw. Isang magandang hapon po, especially kay Sultan Hasan Mundas Al-Hajj, ang nakakatandang kapatid dito ni Sir Sam Mundas sa Radyo Manjol. Ayun pala. Sige. Ano naman, kaya pa nating ihabol ito kasamang maestro? Kayanin. Ito. Kayanin si Stads. Okay. Mabilis lang to mga kasama. As of 4:58 na po ng magandang hapon. Si Sheikh Kawilan kasamang maestro. Abdul Wahab Kawilan sa kanyang mensahe. Diyan siguro sa'yo? Sige. I don't know kung makapasok ito sa kanya. Sige, dito na lang kung wala. Kasi bilisan lang mga kasama. Yan. Pagpasik natin. Kasi hindi magpasik-pasik, huwag kalimutan ng panahon. Huwag ganun, maestro. Huwag ganun. Oo. Sige. Radyo mo nationwide. Hindi magpasok kasama maestro. Meron tayong technical problem. So, sige, bukas na lang mga kasama. Paparinig natin sa inyo yung ilan sa bahagi ng kanyang pahayag na yan. Sa akin, ang ganito lang. Ganyan lang. Hindi mo connect, no? Bakit kaya? Sige, paalam tayo kasamang maestro. Baka umulan pa. Mamaya hindi tayo makalusong. Sige, sa ngalan po mga kasama ng ating station manager Radyo Man Sir Erwin Cabilbigan. Sa ngalan din ng ating nakagapay dyan po sa technical side at other side kasamang maestro. Si Radyoman Danilo Loloy Malaran at ang ating kasama dito si Madam Inday Laura del Solitario, ang ating admin sa DXMY. At ito naman ang inyong Radyoman, mauna na ako Radyoman Joe, si Radyoman Maestro Rahib Bansao. At Radyoman Judy Mapalaw, Tatak Aramen. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita.
Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. Ito